Kaya City bukas! Dito sa TV5 Kids presents Cartoon Network. 14 na Taiwanese na nahuli dahil sa swindling, patagong ipinuslit sa airport para i-deport sa China. DOJ iginit na dumaan sa tamang proseso ang pagpapadeport sa mga Taiwanese. 6 na Scout Ranger na idinawit sa February 2006 Marine standoff, inabsuelto ng AFP, pero dating Marine Commandant General Renato Miranda, Brigadier General Danilo Lim at Colonel Ariel Quirubin nakabinbin pa rin ang kaso. Hong Kong government na bad trip sa hindi pagsipot ng higit 70 Pinoy na imbitado sa unang araw ng investigasyon sa Luneta hostage crisis. Senador Antonio Trillanes nanindigang di niya inabsuelto sa iskandalo ng pondo sa militar si ex-AFP Chief Angelo Reyes. 4 na tao sa Cainta minasakar na sariling kaanak. 7 pares na magkasintahan natira sa kissing marathon sa Thailand. Halos 2 dosenang ali at mamang pulis nagpakasal sa Campo Crame. At ang mga big winners at agaw eksena sa Grammy Awards sa Amerika ating silipin. Sa Makata Super Video! Ice climbing competition sa China Tunghayan, kabundok na yelo, kanilang sinubukan. At babae sa Iran magaling magpinta gamit ang mga paa. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong araw ng mga puso, 14 ng Pebrero. Ang mga aksyong balita. Habang lalong napag-iinita ng Taiwan ang mga OFW natin doon dahil sa pag-deport ng Pilipinas sa 14 nilang nasyonal, mukhang may isa pang black eye sa relasyon dalawang bansa. Napag-alaman ng News 5, palihim na ipinuslit sa airport ang mga may kasong Taiwanese para idiretso sa China at hindi sa kanilang bansa. Narito ang eksklusibong report. Alas 5 ng madaling araw noong 2 ng Pebrero, patago umanong pinadaan ng mga operatiba ng pamahalaan sa tarmac ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang 24 na Chinese national kabilang na ang 14 na Taiwanese na natimbog sa bansa dahil sa swindling. Ito ibinunyag ng isang source sa News 5. Sinadya raw itago ang mga deportee sa mga opisyal ng Taiwan na nag-aabang sa departure area ng paliparan. Hindi na raw binusisi ng NAIA Immigration ng mga dineport at dumiretso sila sa nag-aantay na chartered plane. Iginit naman ng Department of Justice at Manila Economic and Cultural Office o MECO na walang nilabag ang pamahalaan sa deportasyon. Lahat daw ay dumaan sa tamang proseso. Ang hindi nila masagot ay kung totoong sa tarmac idinaan ang mga dineport. Well, tama po yung ginawa namin doon kasi unang-una, meron ng official request yung People's Republic of China or Beijing na i-deport sila kasi may pinakita silang mga warrants of arrest as well as Interpol red notices. Hindi ko alam ang procedure dyan sa airport. Tumangging magkomento sa News 5 si Bureau of Immigration OIC Ronaldo Ledesma. Sinubukan din ng News 5 na kunin ang panig ng PNP Aviation Security Group at Airport Security pero inginuso lang kami pabalik sa DOJ at Immigration. Ang tanging kumumpirma sa impormasyon ng News 5 ay si Ambassador Donald Lee, ang representative ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO. Sa isang statement sinabi ni Lee, dakong alas 3:30 ng umaga noong Pebrero 2, kasama niya ang iba pang opisyal at abogado ng Taiwan, nagtungo sila sa NAIA upang harangin ang deportasyon ng 14 na Taiwanese national. Pero hindi raw sila pinayagan ng mga opisyal ng NAIA na makapasok sa loob. Kahit pa may bitbit silang writ of habeas corpus na inisyo ng Court of Appeals para makuha ang 14 na Taiwanese. Iminungkahi naman ng MECO na nararapat lamang sa China na makipag-usap ang Taiwan at doon nahabulin ang 14 na Taiwanese na na-deport sa China. Dahil nasa posesyon na ng mainland China yung mga Taiwanese, meron silang cruise strait agreement na
parang extradition yan, pag-usapan na nila. Sa ngayon, nanganganib ang trabaho ng mahigit 5,000 OFW na nakatakdang umalis ngayong Pebrero at Marso dahil sa biglang paghihigpit sa mga papeles papuntang Taiwan. Karamihan sa mga kababayan natin doon, domestic helper ang trabaho. Erwin Tulfo, News 5. Kasabay naman ng Araw ng Mga Puso, pinaglalamayan ngayon ang 4 na miyembro ng isang pamilya na natagpo ang patay sa loob ng kanilang inuupahang bahay sa Cainta, Rizal. Ang suspect ang mismong pamangkin ng padre de pamilya. Gerard Garcia, ikwento mo. Nakahandusay malapit sa pintuan ang duguang bangkay ng 12 anyos na si Amado Asibar Jr. Natagpuan naman sa sala ang katawan ng kanyang amang si Amado Sr., nanay na si Elizabeth at 10 taong gulang na kapatid na si Fritchie. Lahat sila may saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kwento ng kapitbahay ng mga biktima. Pasado alas 11 kagabi nang marinig nilang nagtatalo ang mga biktima at pamangkin nilang si Junjun Asibar. Sumigaw yung matandang babae na, Junjun, tama na po yan, tama na po. E di biglang sumigaw yung babae na mataas, yung bata, tahimik sila. Saklolo, tulungan nyo kami. Yun ang huling sumigaw, batang lalaki. Akala ng mga kapitbahay, simpleng sagutan lang ang nangyayari, kaya hindi na sila sumaklolo. Hindi sila sumaklolo at hindi nila nireport. Akala nila is maayos na yung nangyayari sa bahay na to. And then at 5:13 morning, they found out na yung 4 pala ay namatay na. Pinaghahanap ngayon ng mga pulis ang pamangkin ng mga biktima na si Junjun Asibar. 6 na buwan na raw nakikita ang suspect sa bahay ng mga biktima. Galing Samar si Junjun at naghahanap ng trabaho sa Maynila. Si Junjun naman, wala naman akong masabi na siya ang umano noon kasi parang hindi ko rin maisip na papatay yun eh. Dahil mabait naman yun. Inutos na ng lokal na pamunuan ng Cainta ang paglalagay ng checkpoint para matugis ang suspect. Nagbigay na rin ng 100,000 pisong pabuya para mahuli ang suspect. Gerard Garcia, News 5. Bukod sa anggulong may kasabwat, sinisilip ngayon ng mga pulis ang dating record ng suspect na si Junjun Asibar. Dati nang napatay ng suspect ang mismong asawa niya. Romel Lopez, ikwento mo. Dugo ang muebles at nagkalat ng mga gamit. Yan ang mga iniwang bakas ng pagpatay sa 4 na miyembro ng pamilya Asibar sa Cainta, Rizal. Agad na nakilala ng mga otoridad ang suspect, si Fortunato Asibar o si Junjun. Pamangkin siya ng pinatay na padre de pamilya na si Amado Sr. At around 11 to 12 PM nagkaroon ng commotion sa bahay. Na according to sa mga neighbor, allegedly narinig nila, Junjun, tama na. Sinusuri pa ng mga otoridad ang balita na may dati ng criminal record ang suspect. Napatay daw kasi noon ni Junjun ang kanyang asawa sa Samar. According to our interrogation to their neighbors, he killed her wife at Samar, but that is only allegedly. That's why he was here in Cainta, Rizal. Pinag-aaralan rin ng mga otoridad ang posibilidad na may kasabwat ang suspect sa pamamaslang. Mahirap daw kasing isipin na kayang patayin ang buong mag-anak ng mag-isa lang ang suspect. Bukod dyan, 2 kutsilyo raw ang ginamit sa krimen. May nakita rin daw pamalo na may bahid ng dugo. Para naman sa nakakaalam sa kinaroroonan ng suspect na si Junjun, maaari itong ipagbigay alam sa numero ng task force na nag-iimbestiga sa kaso. Romel Lopez, News 5. Nadiskubre ng QCPD, halos kasing halaga lang ng isang t-shirt ang piniratang plaka ng sasakyan na mabibili sa suking mamimeke. Kasunod ng talamak na carnapping, nagbigay ng tip ang LTO kung paano malalaman kung orig ba o peke ang isang plaka. Kung ano-ano yan, ikwento mo, Erica Tapalya. Nitong Sabado lang, natimbog ng QC Police District Anti-Carnapping Unit si Rosendo Absin dahil sa pamimeke ng plaka ng mga sasakyan. Gamit ang pintura, martilyo at ruler, kaya na niyang gayahin ang isang orihinal na plaka. Ang presyo, 500 pesos. Kung rush, 1,500 ang singilan. Yung ini-imbos ko siya mano-mano, tapos pag na-imbos ko na po siya, pipinturahan ko na po siya. At kung ano yung original yung yun ang kinokopya ko. Parang magkapares na po siya. Sinampahan na ng kasong imitation and false representation si Absin. 6 na buwan ang parusa rito at pwede pang magpiyansa sa halagang 2,000 piso. Pag nalabas po ako rito, hindi na po yun. Ayoko na po. Babago yun.
maaari po natin iugnayan doon na isang source na pinagkukunan ng may mga problemang sasakyan para doon po sila magpagawa at ikabit doon sa sasakyan na may problema. Pero kung may small time, meron ding big time. Tulad na lang na nadiskubre ng LTO sa sinasabing warehouse ng Dominguez Carnap Group sa Pampanga. Lahat ng 17 umano'y carnap na sasakyan na nakita rito, pawang peke ang mga plaka at mga resibo. Ayon kay LTO Executive Director Redentor Reyes, pwedeng makita ang kaibahan ng mga pekeng plaka sa orihinal. Dito po sa genuine, makikita natin na dito ay mayroong parang 3D image na parang spiral siya na 3D image dito sa lugar na ito at ang isa pa ay dito sa lugar na ito. Okay. Bukod sa 3D image, gawa sa aluminum ang orihinal na plaka, makina rin ang nagtatatak nito. Inaalam pa ng Committee on Anti-Carnapping ng LTO kung sinong grupo ang nasa likod nito. Susulatan namin yung lahat ng may-ari ng mga sasakyan na ito para bigyang liwanag yung kung bakit nandoon sa safe house. Ang sabi ko lang, para iwas peke. Plano pa ng LTO na dagdagan ang safety features ng kanilang mga plaka. Merong konting innovations, no? Yan ay pinag-aaralan na ng technical working group na kung anong magiging itsura ng plate number at kung anong magiging security features. Erica Tapalya, News 5. I think I'm falling. Kapag nai-inlove ay may bulahan portion din. Dagat sisisirin, between susungkitin. At di mawawala, bundok aakyatin. Eh kung nagyayelo, ito ba'y kakayanin? Yan po'y isang hamon na ubod ng lamig. Sa China'y umakyat, sa yelong nagtutubig. Maraming nagpicture, nag-enjoy sa hilig. Pwede ring makatagpo dito ng pag-ibig. Dito kami nagkakilala ng Mr. Ko. Kaya siguro naging malamig ang pagsasama namin. Dapat ay kumpleto ang proteksyon nyo po. Madulas ang daan, never matutuyo. Pwede ring kumain kung gutom at hapo. Merong nasobrahan, di na makatayo. Ito na ang aking trivia tungkol sa pinakamataas na climbing wall sa buong mundo. Ito ay the Excalibur na matatagpuan sa the Netherlands. May taas itong 121 feet. Mapa-beginners ka man o experienced climbers, pwede mong subukang akyatin ito. Kailangan mo nga lang magbayad ng $14 o higit sa 600 pesos. Wala na kayong libre ngayon. Ano kaya, Hilo? At siyempre nga po, akin ang paalala mga kids, ingat lamang po sa pag-akyat. At meron ho akong kasabihan, kapag may umakyat at gamit nyo'y nagkulang, malamang sa iyan ay akyat bahay gang. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay na naman ng leksyon, edukasyon, at atensyon ang inyong kailangan. Ito lang ako yan, si Makatang lumilipad sa kalawakan. Libreng kondom parang kending pinamigay ng ilang grupo sa Maynila. At Hayden ko, may Valentine gift daw para kay Dr. Vicky Bello. Ano kaya ito?